Hindi ko alam kung naiintindihan nating lahat, pero marami pa rin talaga ang tumutilig doon sa ginawa ni Senator Amy Marcos na paglalahad ng katotohanan sa harap ng mga Iglesia ni Cristo noong nakaraang Martes ng gabi. Hindi nila matanggap ang ginawa na iyon ni Senator Amy Marcos, at ito daw ay isang pamumulitika. Totoo nga kaya yun? Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Isa pang edisyon o isa pa rin pong episode ngayon pong araw ang ating pong pag-uusapan. May kaugnayan doon sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Kahapon ay atin pong isinahimpapawid yun hong mga sinabi ni Ma'am Amy, at pinagdugtong-dugtong ko lang, hindi ko nga sigurado kung tama yung pagkakasunod-sunod nun, pero pinagdikit-dikit ko lang yun hong mga sinabi niya. At ang bahagi doon yung sinasabing umuwi na tayo. Binibigyan ho nila ito ng negatibo at masamang impresyon, lalo na nung isiwalat niya na talagang nag-a-addict at talagang drug addict itong kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, pati yung kanyang asawa na si Lisa Marcos, na si Lita Araneta Marcos, ay siya daw pong isa rin pong addict. Nakakala ho nitong si Amy Marcos na kapag pinakasalan nitong si Bongbong ay magiging maayos ang buhay ni Bongbong. Unfortunately, pareho pala silang addict, kaya lalong lumala ang pagkalulong di umano nitong si Bongbong Marcos ayon kay Ma'am Amy. At ang masakit, dumating pa sa punto na pati ang anak ay nagda-drugs at inaalok na rin di umano pati yung mga pinsan. In relation to that, di natin alam kung aamin yung mga anak ni Amy Marcos, at di ko alam kung nahook na yung mga anak ni Amy Marcos in relation to drug addiction. Hindi natin alam. Pero ano't ano man, nakikita naman yan sa kilos. Nakikita yan sa gawi. Nakikita yan sa ekspresyon ng mukha. Yung mga hindi maipaliwanag na making faces, yung hindi maipaliwanag na movement at ekspresyon ng mukha, yan ho ay senyales na meron hong nangyayaring hindi maganda. Di ba ga? Pero ano nga baga? Pakinggan natin mula sa point of view ng mga eksperto. Ito hong sinasabi na ito na mga pahayag ni Senator Amy Marcos. Pakinggan po natin ito. Actually, if you're going to read between the lines of what you're saying, the mere fact that she's asking nga, Attorney, parang sinasabi niya, umuwi na tayo. Para bang isang kapatid na nagmamahal na sinasabi niya, halika na, let's go home, let's fix you, kasi may problema ka the moment, hindi natin kakayanin to nang hindi mo kasama, something like that. So parang I think the insinuation is there, na mag-resign ka na, iwanan mo na yan because you cannot rule the country because you yourself, you're physically impaired, and yun nga, maaring mas malubog pa tayo sa hinaharap, at maaring ito yung ayaw mangyari ni Senator Amy Marcos. To me, what Malacanang is saying that this is a part of her political agenda, I really don't think so, because number one, she's a sitting senator, and at the same time, I don't know if she has any plans of running for a higher position. If she does, I don't think she will make it because the Marcos name is already very much tainted at this point. So she stands no chance for a higher position, I believe. So itong binabanggit niya, I think is number one, para talaga kay President PBM as a sister, and number two, for the country, as somebody, as a concerned official na alam niya na hindi nakakayanin ng ating Pangulo na magpatuloy pa sa kanyang panunungkulan. That is from the point of view ng mga expert. Tayo naman, hindi man tayo eksperto, pero tayo ay mga taong may damdamin. Tayo ay mga taong nagmamahal. Sa ating mga mahal sa buhay, of course, kapatid, magulang, pinsan, or what, ay mahal naman natin iyan. Bagay na iba yung iba yung pagturing ng magkapatid, ng magkadugo, sa kanila, sa isa't isa. Blood is thicker than water. Ito yung sinisilip ng iba, na dapat ay hindi naging ganon ang naging pahayag nitong si Ma'am Amy Marcos. Pero tama naman,
blood is thicker than water. Kung ang pagbabasehan natin ay ang sinasabi na ito, abay, pinakikita doon na blood is thicker than water talaga. Dahil pagmamahal ng kapatid ang kanyang itinuturing. Nais niyang matapos na ang paghihirap nila pareho. Nais niyang matapos na yung pagkakataon panahon na patuloy mong kinakalinga ang iyong nakababatang kapatid. In the sense na kinakalinga dahil kailangan mo siyang alagaan dahil sa kanyang drug addiction. Kaya tayo na, umuwi na tayo. Kailangan na at magpahinga. Again, yung sabi ko nga kahapon, tayo na, umuwi na tayo, magpahinga, ayusin mong sarili mo, alisin mo ang drugs sa sistema mo. Yan ho yung mga nais turingan nitong si Senator Amy. At yan ay ang tawag dito, at yan ay karaniwang nararamdaman ng mga magkakadugo kapag nakikita nilang masyado nung napapahiya at nasisira ang kanilang pangalan. Tama na. Kahit nga sa away, di ba? Yun na nga lang nakikipagsigawan ka sa kalsada, nakikipagdebate ka, kahit na alam mong mali ka, aawatin ka na eh. Tama na. Mali ka na eh, di ba? Tama na. Sisira lalong iyong pangalan. No? Kaya gawin mo yung tama. At ang tama ay talagang umuwi na. Para nang sa ganun ay makapagpahinga ka na rin. Di ba? Dahil siguro sa mental incapacitated ng presidente. Maaaring hindi niya na kaya. Sapagkat, aminin man nila o hindi, lahat na sinasabi ng presidente sa harap ng kamera. Lahat siya nakasulat. At meron siyang writer niyan. Kaya kita mo, pagka nasa press con, at tatanungin siya ng mga bagay na hindi niya ini-expect na wala doon sa topic. Di ba? Nagkakaudal-utal. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Hanggang sa punto na humanap siya o gumamit siya ng mga general terms para lamang may maisagot. Yung kumbaga sabi nga sa social media, mema. O memes. Mema, sagot lang. Kaya, again, Mr. President, hindi kami titigil ng panawagan. Kahit na 2028 elections na, hindi kami titigil. At kung sakali man 2028 elections na ngayon, ang magiging panawagan ko, huwag ka nang makialam. Hindi mo na kailangan mag-endorso sapagkat yung mga i-endorso mo, hindi rin tatanggapin ng taong bayan. Tama na. Manahimik ka na lang. Sabi nga isa sa mga nag-comment, ang gusto ni Amy ay manahimik na lamang ang mga Marcos at hayaan ang bansang Pilipinas. Na ayaw gawin ni Marcos dahil as he goes up from governor, then congressman, then senator, now is His Excellency, nakita na ni BBM lahat. Lahat ng problema sa bansa na sa ating mga Filipino yan kung magpapaalipin na lang tayo sa bansang China. Bigla nga lang nasingitan ng gano'n. Binasa ko na rin lang. Kasi galing sa kanya. Pero, tingnan natin. Tingnan natin. Kasi, speaking of China naman, kahit na anong tanggi ninyo, wala kayong magagawa eh. Kasi, ang Pilipino may dugong Chinese din eh. Ako naniniwala ko. Kasi una, kami, di ba ka? Kami puro Pilipino, pero nabahira ng dugong Chinese sapagkat yung ninuno namin na Yangko, mga inchik yun eh, na naging ayangko nung panahon na ng Kastila. Yangko is kung di ako nagkakamali, is Fokien or Mandarin, parang gano'n, na pangalan. At pagkatapos di ba, na hindi ko alam kung anong meaning, na kwento na lang sa amin. Pero alam namin, dahil nakikita namin yung lolo ko, Marcelino Ayangco Sr., di ba? Napakagaling ng magluto ng mga pagkain. Pansit, yung mga Chinese, yung mga noodles. Kaya kami, kaya alam natin na ang Pilipino may dugo na ring inchik. Nababahiran lang tayo dahil nga doon sa mga paniniwala nating kolonyal. Nababahiran lang dahil sa paniniwala nating kolonyal. But at the end of the day, isa lang ang dapat dyan. Ang kailangan lang ho natin ay tamang mamumuno sa bansa. But Mr. President, again, it is not you.
I apologize. I voted for you, but unfortunately, I am disappointed. Bagay, sino ba naman ako? Ang mahalaga, makinig ka kay Manang Amy. Umuwi na kayo. Please, ibigay mo na sa Pilipino ang pamahalang ito. Pilipino ka man, pero hindi eh. Isa kang addict na Pilipino, that's the problem. Ayon kay Manang Amy. Maraming salamat mga kaibigan, sumainyo isa pang episode ng ating programa ngayong pong araw. Ako pa rin po ang inyong yayamanin, sexy at swabing komentarista dito po sa YouTube. Ronnie Ramos po. Until next time, na mga episode pa natin sa patuloy nating panggigising sa mga nagtuturog-turugan gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.